Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Demon City. Nagsimula ang kwento sa lungsod ng Shinjo. Dito makikita na tahimik na inahasa at inihahanda ni Sakata ang kanyang espada. Pagkatapos, agad siyang umalis sakay ng kanyang kotse na tila mayroong paparating na madugong misyon. Sa ibang eksena, sa isang bahay malapit sa dalampasigan, nag-uulat ang ilang miyembro ng Yakuza sa kanilang boss na si Kawano. Ayon sa kanila, may bagong grupo na gustong agawin ng kontrol sa kanilang lungsod. Ngunit imbis na mag-alala, galit ang namayani kay Kawano dahil sa kapalpakan ng kanyang mga tauhan. Sa sobrang inis, walang pag-aalinlangan niyang sinaksak ang isa sa mga ito at hiniwa pa ang mukha nito, isang babala para sa lahat. Habang nangyayari iyon, palihim nang nakapasok si Sakata sa kanilang bakuran. Isa-isa niyang pinatumba ang mga gwardya ng walang ingay. Ngunit nang magsimulang tumulo ang dugo mula sa bintana at may makitang mga paan ng bangkay, doon lang napansin ng mga tauhan na mayroong kalaban sa loob. Mabilis na kumilos ang mga tauhan upang iligtas si Kawano. Sa itaas, walang tigil sa pagpatay si Sakata na parang isang leon na hindi mapigilan. Sinubukan ng mga tauhan na ilabas si Kawano pero humarang ang mga bangkay sa pintuan. Dahil dito, napilitan silang dalhin siya paakyat sa ikalawang palapag. Habang hinahabol siya, walang kahirap-hirap na pinapatumba ni Sakata ang mga kalaban gamit ang kanyang espada. Samantala, sa wakas ay nakarating din si Kawano sa kanyang sasakyan. Ngunit laking gulat niya nang makitang patay na ang kanyang driver. Hindi pa doon nagtatapos ang kaguluhan. Matapos niyang mapatay ang ilan, si Sakata ay biglang inihagi sa isang salaming pinto ng isang gangster. Pagkatapos ay nagsimula ang isang matinding labanan gamit ang kahit anong mahawakan nilang bagay sa paligid. Bumagsak si Sakata at nang tangkang sasaksakin siya ng gangster ay mabilis niyang pinutol ang kamay ng lalaki at iniwan itong dumugo sa sahig hanggang sa mamatay. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ni Kawano at ginamit ang katawan ng isang Yakuza bilang panangga sa pagbaril ng kalaban. Dahil sa sobrang takot, sinubukang tumakas ni Kawano sa balkonahe pero mabilis siyang nahabol ni Sakata at tuluyan ng pinatay. May isang Yakuza naman ang nagtangka na barilin si Sakata ng palihim pero mas maaga siyang napatay ni Fujita, ang handler ni Sakata. Paglabas nila, binayaran ni Fujita si Sakata para sa misyon at hiniling na huwag muna siyang magretiro. Pero tumanggi si Sakata dahil ang kanyang pamilya na ngayon ang kanyang prioridad. Sa kabilang banda, ang lahat na nangyari ay pinagmamasdan ng isang tao na nakatago sa dilim. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang asawang si Ao at ng anak nilang si Rio. Nag-shower siya bago maghapunan. Habang nagbibihis, narinig niya ang sigawan ng kanyang pamilya at natagpuan silang pinalilibutan ng mga kalalakihan na may maskarang demonyo. Nagpasalamat ang mga ito kay Sakata sa pag-eliminate sa gang ni Kawano. Dahil ngayon, ang kanilang grupo, ang Kimengumi, ang kokontrol na sa lungsod. Nang ang isa sa kanila ay hinawakan si Rio, agad na sumugod si Sakata at tangkang babarilin ang lalaki. Pero natigilan siya nang may isa pang Yakuza ang nagpaputok sa lamesa malapit sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sinimulang bugbugin si Sakata ng lalaking iyon sa sahig. Nagmakaawa naman si Rio na huwag saktan ng kanyang ama. Tumakbo si Ao para iligtas ang kanyang anak habang ito ay umiiyak. Ngunit nairita ang isa sa mga lalaki sa pag-iyak ni Ao kaya binaril siya nito sa ulo. Nagalit si Sakata at sinabihan si Rio na tumakbo bago niya atakihin ang mga estranghero pero ang isang lalaki ay binaril ang bata. Habang nakaluhod si Sakata at nilalamon ng matinding galit at dalamhati ay nagsalita ang leader ng gang na sinabing mayroong sinaunang demonyo raw na gumagala sa lungsod. Tuwing lilipas ang 50 taon, ito'y sumasapi sa isang tao at sa oras na mangyari iyon, ang napiling biktima ay tuluyang nawawala sa sarili, nagiging isang walang awa at walang humpay na pumapatay ng tao.
Dagdag pa ng leader na tungkulin ng Kimengumi na protektahan ng lungsod laban sa ganitong demonyo. Ngunit kahit ganoon, nangako si Sakata na balang araw ay papatayin niya silang lahat. Sagot naman ng lalaki na hihintayin nila ang araw na iyon bago niya binaril si Sakata. Pagkatapos ng insidente, natagpuan ng pulisya ang pamilya at inakala nilang si Sakata ang pumatay kay Ryo at Ao bago ito nagpakamatay. 12 taon nang lumipas, makikita si Mayor Sonohara na nagsasalita sa mga reporter. Ipinaliwanag kung paano niya binago ang Shinju City mula sa isang mapanganib at kriminal na lugar tungo sa isang maunlad at magandang lungsod. In-announce din ni Mayor Sonohara na magbubukas sila ng isang resort na may teatro, pamilihan at kasino. Sinubukang tanungin siya ng isang mamamahayag na si Kamiyama tungkol sa lahat ng taong nawawala at namamatay sa nakalipas na taon, kabilang na ang leader ng grupo na tumututol sa konstruksyon ng resort. Ngunit sinabi ni Sonohara na pawang walang batayan at haka-haka lamang iyon. Samantala, makikita si Sakata na nakakulong sa isang medical prison facility na halos lantang gulay na. Nang matapos ang kanyang sintensya, dumating si Fujita upang sunduin siya at dinala sa isang apartment. Sa kanilang pagtungo roon, makikita ang lungsod sa isang mahirap na kalagayan at malinaw na hindi kasing ganda ng sinasabi ng mayor ang kasalukuyang kalagayan nito at lahat ng iyon ay propaganda lamang. Lumipas ang mga araw at si Sakata ay tila isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Inaalagaan siya ngayon ng kamag-anak ni Fujita na si Raj. Pinapaliguan, pinapakain at pinapasyal na para bang isa na lamang siyang batang walang malay sa mundo. Ngunit isang gabi, habang pabalik sila sa apartment, biglang sumulpot ang isang lalaki sa dilim. Walang babala, agad ditong sinugod si Sakata at sinaksak ang kanyang braso habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Ang umatake pala ay isang lalaki na naputulan niya ng kamay noon at ngayon ay nais nitong maghiganti. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling walang reaksyon si Sakata na parang wala siyang nararamdaman. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakipagkita si Kamiyama sa lalaking may peklat sa muka upang alamin ang katotohanan tungkol sa Kimengumi. Ayon sa lalaki, si Sakata raw ay maaaring inupahan ng grupo. Ngunit may napansin si Kamiyama, ang araw ng pag-atake ay kapareho ng petsa kung kailan nabigyan ng business license ang resort at ang lahat ng ito ay nangyari kasabay ng pag-upo ni Sonohara bilang mayor. Habang lumalalim ang usapan, ibinunyag din ng lalaki ang madilim na sekreto ng Kimengumi, isang organisasyon na kumikita mula sa human trafficking at illegal na droga, isang sindikatong mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inakala ng lahat. Naantala ang kanilang usapan nang may isang lalaking nakamaskara ang binasag ang bintana ng van. Dahilan para matakot at tumakbo si Kamiyama. Hinabol siya ng lalaki para patayin gamit ang martilyo habang ang isa pa na nakamaskara ay inilabas ang lalaki sa van. Pagkatapos, inilagay ng mga kriminal ang martilyo sa kamay ng lalaki at binigyan siya ng baril upang pilitin siyang magpakamatay. Pinanood nila ang kanyang pagkamatay bago sila nakatanggap ng isang mahalagang tawag. Samantala, nasa bahay si Fujita at nagpa-practice ng pingpong habang iniisip ang buong nangyari kay Sakata at kung paano niya sinabi sa Kimengumi ang tungkol sa pamilya nito, pero hindi sila nakinig nang hilingin niya na huwag silang patayin. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono at narinig ang isang nakakagulat na balita. Sa ibang eksena, sa hospital, dumating si Police Chief Kotaro upang tingnan ang biktima ng isang away sa kalsada sa kanilang lugar. Binigyan niya ng pera ang 2 pulis na nagbabantay upang makapagpahinga bago pumasok sa silid at makikita na ang biktima ay si Sakata. Isinuot ni Kotaro ang kanyang maskarang demonyo at tinanong si Sakata kung nakikilala niya ba ito na nangangahulugan na isa siya sa Kimengumi na pumatay sa pamilya ni Sakata. Habang kinukuha ang isang injection mula sa kanyang Amerikana, ipinaliwanag ni Kotaro na 12 taon na ang nakalipas nang malaman ng grupo na buhay pa rin si Sakata. At inutusan sila na huwag siyang papatayin, ngunit sa palagay niya ay dapat ay pinatay na siya noon pa. Pagkatapos, ininjeksyonan ni Kotaro ang swero ni Sakata. Hindi niya alam na ang kanyang boses ay unti-unting nagpapalakas kay Sakata mula sa kanyang pagiging lantang gulay.
Habang naghahanda si Kotaro na kumuha ng selfie, may kakaiba siyang napansin sa kanyang likuran. Unti-unting gumagalaw si Sakata. Sa isang iglap ng gulat, nawala ng balanse si Kotaro at ito ay bumagsak. Ngunit sa pagbagsak niya, bigla siyang hinablot ni Sakata, dahilan para pareho silang bumagsak sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, walang mabala na sinunggaban ni Sakata ang leeg ni Kotaro. Pilit niya itong sinasakal. Walang emosyon, walang awa. Ngunit sa kabila ng takot, nagawang lumaban ni Kotaro. Gamit ang mga bagay na nasa paligid, desperado niyang itinaboy si Sakata. Kasunod ng sunod-sunod na sipa na bahagyang nagpatigil sa galit na Sakata. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga pulis, kaya kinailangan ni Kotaro na tanggalin ang maskara upang hindi siya mabaril. Ngunit paglingon ng pulis, muling isinuot ni Kotaro ang kanyang maskara at binaril ang isang pulis sa muka gamit ang unan upang gawing silencer. Hindi naman nagulat ang isang pulis dahil kasama pala nila ito sa Kimen-gumi. Nang matuklasan nila na nakita ito ng doktor, binaril din nila ito. Biglang nagising si Sakata at sinunggaban si Kotaro. Sinubukan ng pulis na ipagtanggol ang kanyang boss na nagdulot ng matinding sagupaan sa pagitan ng tatlo. Bumagsak at naipit ang pulis sa pagitan ng kama at pader habang patuloy namang sinisipa ni Kotaro si Sakata. Ngunit nagawa pa rin ni Sakata na tamaan ng ulo ng kanyang kalaban bago subukang gamitin ang swero para sakalin ito. Ngunit hindi nagpatinag si Kotaro, nakipagbuno siya at pilit na inaalis ang pagkakasakal. Sa gitna ng kanilang marahas na paghihilahan, nasagi nila ang pulis na tuluyang naitulak palabas ng bintana. Ilang sandali pa, nagawa namang makatakas ni Kotaro sa kanyang pagkakasakal. Ngunit sa pagkakataong ito, hinablot ni Sakata ang isang kumot at ipinulupot ito sa leeg ni Kotaro na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Habang palabas, kumuha siya ng kaunting pagkain na nagpaalala sa kanya ng pagkamatay ng kanyang pamilya at lalo pang nagpataas ng kanyang pagnanasa sa paghihiganti. Nang dumating si Fujita at Raj sa ospital, nagulat sila nang makita si Sakata na naglalakad palabas. Samantala, naiparating na ang balita sa Kimen-gumi sa muling paggising ni Sakata. Natutuwa naman ang leader nang marinig ang balita at tinawag si Sakata na demonyong naglalakad sa lungsod, kaya nagsimula siyang sumayaw bilang bahagi ng isang sinaunang ritual para ipagdiwang ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Fujita ng mensahe mula sa Kimen-gumi. Iniutos na dalhin niya ang patay na katawan ni Sakata. Dinala ng grupo ang katawan sa pabrika at inilagay sa isang body bag bago umalis sina Fujita at Raj. Ngunit nang mailagay ang bag sa conveyor belt, bumangon si Sakata, pinabagsak ang isang gwardya at lumabas ng silid. Samantala, nakita ni Takimoto ang may-ari ng pabrika sa mga kamera si Sakata na nakikipaglaban sa kanyang mga tauhan, kaya agad niyang inalerto ang gwardya sa gate. Nang marinig ng gwardya ang babala, ay agad niyang pinaputukan ang van na naging sanhi naman ng pagkamatay ni Raj. Mabuti na lamang at si Fujita ay nasugatan lamang at mabilis na pinaputukan ang gwardya. Pagkatapos, makikitang suminghot ng pampangiwi na pulbo si Takimoto at isinuot ang kanyang maskara na magpapatunay na kabilang siya sa isa sa mga pumatay sa pamilya ni Sakata. Samantala, pinuntahan ni Sakata ang iba't ibang bahagi ng pabrika. Pinababagsak ang bawat yakuza sa kanyang daraanan. Ginamit niya ang mga bagay na makikita sa paligid, ikinaskas ang ulo ng mga kalaban sa pader, railings at mga makina upang sila ay pabagsakin. Ginamitan pa ng loader truck si Sakata tsaka itinapon sa basurahan, kaya hinagisan ito ni Sakata ng kutsilyo upang patayin. Ang isang lalaki naman ay pinaulanan siya ng bala, kaya tumalon si Sakata patungo sa kanya upang patigilin ang sasakyan at nang makuha ang baril, ginamit niya ito at pinatay ang iba pang mga kalaban. Ang ilan sa mga lalaki ay sumakay sa cart at pinatay ni Sakata ang mga ito gamit ang kanyang kutsilyo at tumalon palabas bago bumangga ang cart. Hindi pa rin siya tumigil dito. Patuloy na inakyat ni Sakata ang hagdan at tinunton ang pasilyo. Pinabagsak ang lahat ng kalabang humahadlang sa kanya. Nang marating niya ang opisina, natuklasan niya na nasa labas na sa Takimoto habang pinipindot nito ang buton ng kanyang telepono. At sa sandaling iyon, sumabog naman ang gusali. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Takimoto ng tawag mula sa leader ng grupo na nakasaksi ng pagsabog at binati siya sa kanyang tagumpay.
Ngunit pinutol ni Takemoto ang tawag nang makita si Sakata na lumalabas sa gusali. Sa mga sandaling iyon, tila isang labanan na naman ang mag-uumpisa. Ngunit ilang sandali lang ay binangga si Takemoto ni Fujita. Makikita naman na sugatan na si Fujita at nanghihina na. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Sakata dahil siya ang nagsabi sa Kimenkumi tungkol sa kanyang pamilya at umamin na karapat-dapat din siyang maparusahan. Hindi naman nag-atubili si Sakata at agad siya nitong binaril. Pagkatapos, isinapit ni Sakata si Takemoto at sinimulang bugbugin. Ngunit natatawa lamang si Takemoto at nanumpa ng katapatan sa kanyang leader. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Takemoto at narinig ni Sakata ang boses ng leader. Galit na winasak ni Sakata ang maskara ni Takemoto nang ibunyag ng leader na buhay pa ang kanyang anak na babae. Lumalabas na ang leader ay si Mayor Sonohara at ipinaliwanag niya na ang lahat ng krimen na ito ay nagdadala ng pera upang umasenso ang lungsod. Sinabi nito na kung nais ni Sakata na makita muli ang kanyang anak na babae, kailangan niyang palayain si Takemoto. Ngunit kahit ganoon, pinatay pa rin ni Sakata si Takemoto. Kinabukasan, pinag-uusapan ng mga reporter ang lahat ng krimen na naganap kagabi at sinisi lahat ito kay Sakata at sinabing namatay siya sa pagsabog ng pabrika. Samantala, makikita si Ryu na isa ng teenager ngayon at binabantayan ni Kanta, isa sa mga miyembro ng Kimenkumi na nakamaskara. Siya ang nagmamahala sa human trafficking business ng grupo at may hindi magandang pagtingin kay Ryu. Tumawag si Sonohara kay Kanta at iniutos na hanapin si Sakata na nagtatago mula pa noong nangyari ang insidente. Samantala, sa ibang eksena, bumalik sa kanyang apartment si Police Officer Takegawa at napansin na bukas ang kanyang bintana at nabigla siya nang makita si Sakata. Lumalabas na maraming taon na ang nakalipas, iniligtas ni Sakata ang buhay ni Takegawa kaya simula noon nagbibigay ang pulis ng impormasyon sa kanya. Ipinakita ni Takegawa kay Sakata ang isang video ng Kimenkumi na pumatay sa CEO ng isang security company. Hawak din niya ang daliri ng biktima. Ngayon, ang kumpanya ay siyang namamahala sa seguridad ng bagong resort. Matapos kunin ang baril ni Takegawa, pumunta si Sakata sa headquarters ng security company at pinatay ang mga yakuza sa bawat palapag hanggang sa marating niya ang isang kwarto. Habang nagtatago si Ryu sa likod ng sofa, nakita ni Sakata ang isang board na puno ng larawan ng kanyang anak na babae kasama si Kanta na nagpapanggap bilang ama nito. Sa sandaling iyon, dumating si Kanta at agad na naglaban ng dalawa. Samantala, ginamit naman ni Ryu ang pagkakataon upang tumakas. Halos mabugbog na ni Sakata si Kanta, ngunit gumanti ito gamit ang isang maliit na mesa upang pabagsakin siya. Pagkatapos ay sinubukan niya itong barilin, ngunit mabilis itong nakaiwas sa bala. Nagawa naman siyang matamaan ni Kanta ng isang matigas na bagay na nagpabagsak sa kanya at pagkatapos ay iniinsulto siya nito. Nang mga oras na iyon ay biglang naalala ni Sakata na siya pala ang pumatay sa kanyang asawa. Nang babarilin siya ni Kanta, nagjam ang baril kaya nagkaroon ng pagkakataon si Sakata na tapusin na ang laban. Ngunit biglang bumalik si Ryo at tinawag si Kanta na ama. Napatigil naman si Sakata at hindi nakaiwas sa palaso na tumama sa kanyang dibdib bago siya itinulak ni Kanta palabas ng bintana. Ilang sandali pa nang tumingin si Kanta, nakita niya na buhay pa si Sakata na nakatakas gamit ang isang sasakyan. Lumalabas na si Takegawa ang tumulong kay Sakata at dinala siya sa isang ligtas na lugar para matanggal ang palaso at ginamot ang sugat nito. Sa sandaling iyon, tumawag si Sonohara kay Takegawa na nakakita sa kanya sa mga kamera at hinihiling na ibigay ang telepono kay Sakata. Sinabi ni Sonohara kay Sakata na kung gusto niyang makita muli si Ryo, kailangan niyang pumunta sa resort. Hindi inalintana ang mga sugat, nagmaneho si Sakata patungo sa kanyang hideout at kinuha ang kanyang lumang espada at ang kanyang kotse. Samantala, makikitang nakakulong si Ryo sa isang silid sa resort. Bawat palapag at sulok ay may gwardya at punong-puno ng mga sandata. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang walang laman na kotse ni Sakata sa labas bilang distraction, habang si Sakata mismo ay palihim na pumasok sa loob upang simulan ang pagpatay sa mga yakuza gamit ang kanyang espada at mga baril na kinuha niya sa patay na kalaban. Habang umaakyat sa hagdan, nagpapatuloy ang laban at walang tigil si Sakata sa pagpatay sa mga lalaki habang paakyat siya sa gusali.
Madali lamang niyang napatay ang karamihan sa kanila, ngunit sa huli nakaharap niya ang isang lalaking may espada na nakapagdulot sa kanya ng malubhang sugat bago niya ito napatay. Sa kabila ng hirap, nagpatuloy si Sakata hanggang sa makaharap niya si Kanta. Naglaban muli ang dalawa at sa umpisa tila magkapantay ang kanilang galing. Subalit nang subukang saksakin ni Kanta si Sakata, napigilan niya ang blade na nag-iwan lamang ng peklat sa pisngi na Sakata. Habang naglalaban, nagreklamo si Kanta tungkol sa paglabas ni Sakata sa sandaling nagsisimula ng magdalaga si Rio, kasabay ng mga nakakatakot na paglalarawan sa kanya. Agad na kinuha ni Sakata ang espada at tinusok ang mata ni Kanta bago hampasin ng ulo upang tuluyang mapabagsak siya. Samantala, dumarating pa ang mas maraming yakuza sa kanyang daraanan, kaya pagdating ni Sakata sa huling palapag, halos wala na siyang lakas. Nang pumasok siya sa isang silid, nagulat siya nang makita si Rio, ngunit hindi siya nakilala ng anak. Ang pagkadistract na ito ang nagbigay daan sa huling nakamaskara na si Jin at nagawang papagsakin si Sakata. Ilang sandali lang, dinala si Sakata kay Sonohara habang ikinuwento nito kay Rio ang alamat tungkol sa demonyo ng lungsod. Gusto ni Sonohara na maging iyon si Sakata at inihanda ang kanyang espada upang patayin si Rio, ngunit biglang pumasok si Takegawa at nagpaputok sa kanila. Tinawag ni Sakata si Rio sa pangalan niya at ang mga salita niya ang nagpaalala kay Rio sa araw ng insidente. Lumalabas na tumama pala ang bala sa laruan noong panahong iyon. Marami sa mga gwardya ang agad na napatay at ginamit ni Sonohara ang isa sa kanyang mga tauhan bilang panangga upang makalabas ng silid. Tumakbo siya at nagtago kasama si Takegawa habang nakikipaglaban si Sakata kay Jin na gumagamit ng metal staff. Bumalik si Sonohara upang panoorin kung paano madaling matalo ni Jin si Sakata. Sa kabila ng kalamangan ni Jin sa labanan, nakakita si Sakata ng pagkakataon at sinaksak si Jin bago itinapon siya sa hagdan. Pagkatapos, tinanggal ni Sonohara ang maskara ni Jin at lumabas na siya ang kambal niyang kapatid. May peklat lamang sa mukha si Jin. Sa isang flashback, makikita kung paano sila pinaghiwalay noong bata pa sila. Ngunit nang muli silang magkita, handa si Jin na gawin ang kahit ano para kay Sonohara, kabilang na ang pagpatay. Samantala, sinubukan ni Takegawa na umalis sa gusali kasama si Rio, ngunit nagdesisyon ito na bumalik para sa kanyang ama. Pagkasuot ni Sonohara ng kanyang maskara, sinimulan niya ang laban kay Sakata gamit ang kanyang espada. Dahil labis na nasugatan si Sakata, madali niya itong napahirapan hanggang sa mangputol nito ang isa sa mga kamay ni Sakata. Ngunit hindi ito naging sapat upang pigilan siya. Patuloy niyang itinulak ang kanyang mahinang katawan upang maipagpatuloy ang laban. Pinigilan ni Sonohara ang lahat ng pag-atake ni Sakata, ngunit na-excite siya dahil nakikita niya na tunay na naging demonyo ng lungsod si Sakata. Sa isang tensyonadong sandali, sabay na umatake ang dalawa, kaya ginamit ni Sakata ang pagkakataon na matanggal ang maskara ni Sonohara at tuluyan niya itong napatay. Pagkatapos, gumulong si Sakata pababa sa hagdan at napansin niya na nasaksihan ni Rio ang lahat. Sinubukang lumapit ni Rio, ngunit sa sandaling iyon, bumalik si Kanta upang barilin sa Sakata. Sa huling pagkakataon, sinubukang kuhanin ni Kanta ang loob ni Rio, ngunit nilayuan niya ito dahil alam niya na siya ang pumatay sa kanyang ina. Nakiusap siya kay Rio, ngunit lumitaw si Sakata sa likod niya at tuluyan siyang pinatay gamit ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, bumagsak si Sakata sa bisig ni Rio at nag-iwan ng ilang salita na nagpapahiwatig ng pagmamahal sa kanyang anak bago ito tuluyang namatay. Pagkalipas ng ilang sandali, tumating ang mga pulis, bumbero at doktor upang kuhanin ang lahat ng mga bangkay at sugatang tao. Isa sa mga bangkay ay si Jin na makikitang buhay pa. Samantala, sinabihan si Rio na maghintay sa ambulansya, ngunit habang abala ang lahat ay tumakas siya. Isang taon nang lumipas, nagpanggap si Jin bilang kanyang kapatid at nanalo sa eleksyon gamit ang simpatya para sa kanyang peklat. Pagkatapos ng isang panayam, isinuot ni Jin ang maskara ng leader at nagsagawa ng ritual sa isang dambana sa gitna ng gubat. Sa sandaling iyon, tumating si Rio at pinana si Jin ng maraming palaso hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos, umalis si Rio gamit ang kotse ng kanyang ama at dala ang isang larawan ng kanyang pamilya bilang alaala.